Good evening everyone. We will start now our midweek service. Patuloy po natin pinag-aaralan ang libro ng Epeso at nasa lesson 10 na po tayo. We will finish chapter 3 tonight from verse 14 to 22. This is chapter 1. Ito yung pinag-aaralan natin sa chapter 1. Then chapter 2, nakagawa tayo ng dalawang lesson diyan. Then last midweek, ito po yung pinag-aralan natin, verse 1 to 13. So yung verse 1, sinabi na Apostol Pablo na siya ay prison ng ating Panginoong Hesus, hindi prison ng Roma, bagamat siya ay nasa house arrest sa Roma. Then, yung dispensation of grace, tayo ay steward o tagapamahala ng salita ng Diyos na kagaya ni Apostol Pablo. Kung anong natanggap natin, ipinagkatiwala yan sa atin. Then yung verse 4 and 6, yung mystery revealed. Yung mystery na yan ay sinikap na alamin nila David, ng mga Old Testament prophet at mga known character ng Biblia ay hindi nila natuklasan kung ano yung mystery na yan. Yung mystery ay hindi makikilala ng tao o hindi matutuklasan ng tao kundi ang ating Panginoong Hesus lamang yung nagpahayag. Sinaliksik nila ngunit hindi nila nakita, nalaman kung anong mystery na yan. Then verse 7 and 8, si Apostol Pablo ay preacher sa mystery na yan. Ano yung mystery na yan? Kung naalala nyo pa, Brad Larry. Yung mystery. Doon sa context, sa chapter 3, sa pinag-aralan natin. And even chapter 2, sa chapter 2 yan. Chapter 2, hinayag kung anong misteryo na yun. In-explain lang sa chapter 3. Yung mystery is Christ is in you. Yung mystery, kanino yung inyo? Yung sa Gentiles. Na yung mystery, giniba, yung pader na namamagitan ng mga Hudyo at saka mga Hentil. Yung misteryo ay magkakaroon din ng pag-asa ang mga Hentil na dati walang pag-asa. Yung mystery ay magkakaroon ng promise ang mga Hentil at kasamang tagapagmana na hindi nila alam na mangyayari yung mga bagay na yun. Pero yun pala yung mystery na ipinapaliwanag ni Apostol Pablo na lahat ay magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Yung pagkakaisa ng Hudyo at saka Hentil. Then, verse 9 and 10, yung purpose of mystery. Then, yung plan na ito, hindi temporary lang, kundi eternal. Kasi yung plano ng Diyos ay ginawa yung plano na yon, yung scheme of redemption before the foundation of the world. Hindi pa nagkaroon ng mga tao, ay plano na ng Diyos yon. That's in verse 11, eternal plan. Then verse 12, yung privilege in Christ na meron tayong confident, dapat may confident ka. Since may access na tayo sa Panginoon, dati wala tayong access through prayer, then boldness, access, and confidence sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayun. Yan. Medyo malabo ba? Sambayan rin yan? Hindi na. Medyo malabo na. Okay. Then verse 13, yung encourage in suffering. Ang sabi ng Apostol Pablo, Paul tell them, do not lose your heart. So the same din sa atin. Huwag tayong mabahala, manghina ng loob kasi ang ating Panginoong Hesus ay nandyan palagi. Trials can serve a greater purpose. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, may mga purpose, mga bagay na yan. Okay, here we go. Verse 14 na tayo. Brad Larry. Okay, ano yung reason? For this reason, anong reason yun, Apostol Pablo? Bakit mo iniluluhod or nananalangin? Nananalangin ka dahil doon sa previous verses and chapter 2. Part of chapter 3 and chapter 2.
Yun yung reason kung bakit niya iniluluhod yung pagkakaroon ng unity ng Gentiles at saka yung mga Hudyo. Yung nasira na yung barrier na mamagitan sa mga Hudyo at saka Hentil, yung law. Pag sinabi natin barrier, yung law yun, yung Torah, yung Old Testament law. Yun yung namamagitan sa Hudyo at saka Hentil. Without that law, walang division. Pero dahil may batas, Torah ay nagkaroon ng division. Kaya tinanggal ng ating Panginoong Sus yun. Then, yan yung isa sa mga rason kung bakit lumuluhod si Apostol Pablo. The object of prayer. So dito makikita natin na pag nananalangin tayo, kanino naka-address? Sa ating Panginoong Hesus. For this reason, point back to the Jews and the Gentiles and the reconciliation of the gospel. Then, dito makikita yung posture of prayer. Yung bakit siya naninikluhod, I bow my knees. Pagpapakita yan ng reverence, humility, submission to God, and humbleness. Yun yun. Nilagay ko yata dyan, hindi. Yung mga posture, i-check ko mamaya kung alam ko nilagay ko. Yung mga posture ng prayer. Hindi lang yung pagbow ng knee, kundi may mga posture ng prayer. Then, prayer is direct to God. Then, nandyan pala. Yung biblical pattern na yung prayer ay naka-address sa Panginoon. Yan, Ephesians 5:20, Matthew 6:9, yan yung model ng prayer na i-address mo sa Panginoon. Kagaya ng paggawa ng sulat, pag gumagawa tayo ng letter sa email na ngayon, wala na yung mga sulat-sulat na yan, ay naka-address kung kanino mo i-address. Ilalagay doon sa heading. So the same din sa panalangin. May mga nakikita akong mga iba, member ng church na nag-a-address sa anak, Jesus, kalagitnaan, Jesus pa rin. Pagdating doon sa dulo, yung end of the letter, yung end of prayer, Jesus pa rin. So sabi ko, paano nangyari yun? Ina-address mo kay Jesus, tapos ang mediator mo rin si Jesus. So, may mali doon sa panalangin. So, kailangan magiging specific din tayo minsan. Even sometimes, may mga nag-pray na Lord, Panginoon na nasa langit, okay, sinong Panginoon na yon? Then nasa gitna, Panginoon, hinihingi namin, saglit lang, sinong Panginoon yon? Lord, forgive our sin. Lord, hear our prayer. And this our prayer. Sino yung Lord na yon? So, kailangan maging specific din tayo kung sino yung Lord na yun. Kasi may drug Lord, may gambling Lord, may wedding Lord, ang daming Lord. May landlord. Yan. So, specific. Okay, hindi na, sabi ng iba, kasi may sinita ko minsan yan, Brad, tanggalin mo yan. Ay, specific ka. Brad, alam na ng Panginoon yun. Alam na ng Panginoon. Pero specific tayo. Lord God, okay yon. Then Father God, Father in heaven, yan. Lagyan Panginoon, Ama na nasa langit. Yan, lagyan mo ng Father. Kasi naka-address sa Kanya yung sulat natin o yung prayer natin. Then, gamitin mo sa dulo, hindi na Lord Jesus, lagyan mo, magiging specific tayo. Kasi nandyan yung model of prayer. Then, ano yung Christ role doon sa panalangin? Siya yung mediator. Siya kasi yung high priest. Tandaan natin sa Old Testament, tanging ang high priest lang ang pwedeng pumasok sa templo. Sa holy place and most holy place. So si Kristo lang, ito yung sa Old Testament is a shadow of the things to come. Nag-aaral tayo ng typology. Sa Old Testament, hindi pwedeng magpasok yung alay ng mga Hudyo sa loob ng templo. Tanging yung pari lang ang magdadala. At tatanggapin yan ng ating Panginoon. So, the same din yung prayer. Yung alay na yon, yun yung prayer natin. So, ang ating Panginoon, so siya yung high priest, ayon sa mga talatang yan, siya yung magdadala ng prayer natin sa ating Panginoong Hesus. So, kung sa Kanya mo lang in-address din kay Kristo, tapos siya pa yung magdadala, so kanino ibibigay ng ating Panginoong Hesus yon? Yung prayer na yon. So, tignan natin yung mga
mga panalangin na ganon. Kasi there is only one mediator between God and man, tagapamagitan, sino lang yan? Ang ating Panginoong Jesus. Nandyan yung mga talata. Hindi na natin babasahin yung mga bagay na yan. Okay, so posture of prayer, nandyan nilagay ko. Bow knees ang ginamit dyan, indicate reverence, humility, not the only acceptable posture ha. Pwede rin yung ganyan, 26:39. Nakatayo, 18:13 ng Lucas. Nakaupo. So, hindi lang yun yung panalangin na yan. And even sometimes yung iba, saan nakaharap rin yan sa east, yung may mga nananalangin. Even may Church of Christ. So okay lang din naman 'yon. Talagang nakaharap. At minsan even sa yung naglilid ng prayer nasa pulpito, nakaharap sa pulpito, hindi sa mga audience. Okay lang yung mga bagay na yan. Kasi ang prinsipyo diyan, ito, yung condition ng heart. Kahit anong posture mo, sablay naman yung puso, hindi rin tatanggapin. Okay, yung condition ng puso, yung mahalaga diyan sa panalangin na yan. Okay. Then ano yung lesson na makikita natin yan? So, true prayers flows from understanding God's word. So, alam mo kung ano yung pinapanalangin mo, kung ano yung mga rason, yung mga bagay na yan. For this reason, yun yung sinabi ka, no. Response, for this reason. So, alam mo yung rason kung bakit ka naninikluhod o bakit ka nananalangin. So, the prayers flows from understanding God's word. Alam mo yung ginawa ng Diyos, kaya ka naninikluhod. Nakuha. So, prayers flow from understanding God's word. Nagpapasalamat ka kasi naintindihan mo kung ano yung pinapasalamatan mo. Then, prayer requires humility and reverence. Kaya nga nanikluhod si Apostol Pablo yan, yung pagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba. Then address God's the Father. Yan yung lesson na makita natin dyan. Yung relationship nung tatay at saka anak. Kasi, sige Brad Larry, yung kapitbahay mo hihingi sa'yo ng baon, bibigyan mo? Hindi mo naman kilala, hindi kapitbahay, kilala mo yung kamag-anak niyo, yung surrounding ninyo. Yung nasa lubong mo lang, hihingi sa'yo ng pera. So, hindi mo bibigyan kasi namamalimos yun. The same din sa ama. Kaya ka nananalangin kasi meron kayong relationship dahil mag-ama kayo. So, it means, kung hindi ka part of the family of God, hindi mo marireceive yung panalangin mo yan. So, kailangan tingnan natin yung mga bagay na yan. Verse 15, Brother Rinya. Verse 15. Nasa kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Okay, kanino? So, yan yung source. From whom? Kanino? Ano yung source? Yan. So, ipinapakita ni Apostol Pablo, from whom? From whom? Siya yung source lahat ng mga bagay. Siya yung anak tayo, so yung pinanggagalingan ng bagay ng anak, gaya ng dalawa namin anak, yung protection nila, yung mga damit nila, yung pagkain nila, yung vitamins nila, provided by the Father. So the same din sa atin. Sino yung magpa-provide sa'yo? Alam ng ama kung ano yung kailangan. Oy, sabihin ni Mrs. sa akin, nasa labas ako, walang gatas, bumili ka. So alam niya, alam ng family, ng magulang kung ano yung kailangan ng anak. From whom? Because you are part of the family. Whole family kasi ang ginamit dyan. So yung source lahat ng bagay, yung origin lahat ng bagay ay from whom? Sa ama. Yung whom na yan, sa ama yan. Because he is the head of the family. Siya yung source ng everything. Kailangan masilip natin yon. At sabi niya naman pangako, basta mag-stay ka sa bahay ko, seek first the kingdom of God, huwag kang lalayas sa loob ng bahay. Pag lumayas ka sa loob ng bahay, ay, bahala ka na sa buhay mo. Pag pinalayas ka ng tatay mo sa loob ng bahay, hindi niya na kailangan i-provide yung sayo. Kasi wala ka na sa kanya. Kasi iba na yung hinahanap mo. Not his kingdom or not his family na.
tumitingin ka na ng ibang family or outside the family. Pag nasa loob ka ng bahay, seek ye first the kingdom of God, it means you are in the family of His kingdom, of His family, and sundin mo yung tuntunin sa loob ng bahay, and His righteousness, may rules sa loob ng bahay, huwag kang matigas ang ulo, and all these things God provided. All you need, all provided by the head of the family. So ganun lang siya kasimple. The same din dito. From whom? Siya yung source, siya yung tatay, siya yung nagpro-provide. Just do your part. Yung rules ng loob ng bahay, sundin mo at huwag kang aalis doon sa loob ng bahay. Okay, so yan yung pinapakita ng ating Panginoon Jesus. Then, whole family or nag-iisa yung pamilya na yan. Meaning, mayroon unity yung mga believers dyan. Dahil sa loob ng bahay, kailangan mayroon pagkakaisa. Walang division na ng Jews at saka mga Gentiles. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. Whole, it means unity. Whole unity. Kasi pag may division sa loob ng pamilya, hindi kayo buo. It means wala kayong pagkakaisa. Nag-aaway ang Jews at saka Gentiles. Kaya ginamit ni Apostol Pablo yung phrase na whole family. Unity sa loob ng pamilya ng Diyos. No division sa mga Jews at sa mga Gentiles, even sa ating panahon ngayon. Then, ginamit niya din yung heaven and earth. Heaven and earth. It means yung family na yan, yung unity ng family na yan, hindi lang dito sa lupa, kundi pati sa langit. Magtutuloy-tuloy yan, yung pagiging member natin sa pamilya ng Diyos. Believers in heaven and in heaven and earth. Okay, then next, ayaw mo na naman uli gumana. Earth is name. Langit, may natanggal ba ako dyan, Rainier? Family and heaven and earth is name. So, name, go back to verse 14. Sino yung name na binabanggit dyan? Ang ating amang Diyos. Yun yung kanyang identity. This family belong to this name. Who is that name? Balikan mo yung verse 14. Or yung first phrase niya, from whom? Who is that whom? Who is that name? God the Father. Okay. Then, ano yung lesson makikita natin dyan? Uy, makisama ka naman, Dong. So, lesson, God is the Father of all believers. Siya yung head of the family dyan na binabanggit. Yung whole family dyan. Then, yan. Our identity is found in Him. If you're a member of the family, your identity ay in God. Then, all believers are one family. Kaya whole yung ginamit. In-explain ko na ng nauna. Okay, then this family exists both on earth and in heaven. Yun yung sinasabi niya. Heaven and earth. Yung family exists both, not only in this earth, but in heaven. Kaya, minsan ang panalangin ng isang preacher, hindi lang sana tayo dito magkikita-kita, kundi pati sa langit tayo ay magkakasama din. Kung di tayo magkita-kita dito sa lupa, sa langit na tayo magkikita-kita. So, yung family, it's not limited only in this world. Okay, verse 16. Pakibasa ako. That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Okay, sino yung mag-grant ng strength? He would grant you. So, ang Ama ang magbibigay. Ang Ama ang magbibigay strength kasi inner man, strength. Hindi huwag tayo mag-rely. Itinuturo ng panalangin ni Apostol Pablo na ito na don't rely on your strength. Don't rely on your strength. Ang problema sa mga tao minsan, na-experience ko din to, and even sa mga member of the church, ay masyado silang nagre-rely dun sa kanilang knowledge, sa kanilang material na bagay na meron,
sa kanilang trabaho, sa kanilang bahay, mga ganon, pera. No, don't rely on those material things. Kasi pag mag-rely ka dyan, sinabi ng Panginoon, hindi ka pwedeng magkaroon ng dalawang Panginoon. Kasi mahahati yung isip mo. Mahating isip mo sa mga business, halimbawa sa business at saka sa Diyos. Sino na yung paglilingkuran mo doon? Although, hindi naman sinabi na hindi pwede magkaroon ng trabahong maganda at mga kayamanan dito sa lupa, kundi i-acknowledge mo. I-acknowledge mo na sa Kanya galing lahat yung mga bagay na yan. I-acknowledge mo. Kasi ibinigay niya yan, pinag-aralan natin about the talent, He is the source, He is the giver of everything because God created everything on this earth. Then, according to His riches. So, yung riches na binabanggit dyan is not limited. Pinag-aralan na natin yan sa verse 2 and even part of verse 3. Yung riches na, mamaya sasabihin niya yung lawak, lalim, haba at taas ng kanyang pag-ibig. So ipapakita niya yan mamaya. Then spirit ang nagbibigay ng lakas sa bawat isa is came from this one. True sa pamamagitan ng espiritu. Siya yung nagtandaan natin, siya yung nag-guide sa atin. Pero ang question, nilagay ko ba dyan? Through the Spirit, spiritual strength came from through the Spirit. Then, ano yung inner man na yan? 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Ano yung inner man na binabanggit? Spirit in the inner man. Sige Brad, pakibasa mo. Wala dito sa outline natin. 2 Corinthians 4 verse 16. Kaya nga hindi kami umago, pagkawa ang pagkatang labas ay pakina, ngunit ang pagkatang ay papago araw-araw. Okay. So, dito ipinapakita ni Apostol Pablo yung puso natin, yung isip natin at saka yung kaluluwa. Yan yung sinasabi niya na inner man. Yung heart, yung soul at saka yung mind natin. Dapat malakas yun. Sino yung nagbibigay ng lakas na yun? Through the Holy Spirit. So paano na, sige mamaya, makikita natin paano natin mapapalakas yung inner man natin. So ano yung human responsibility para lumakas yung inner man na yan? Meron dapat tayo, nandyan yung Holy Spirit, pero meron tayong dapat gawin para lumakas yung heart, yung mind, at yung soul natin. Number 1, may participation ka. Kung sa loob ka lang ng bahay, di ka naman nagsasamba, paano ka makakakain ng salita ng Diyos? So meron kang participation para lumago ka. Even parang sa mga taga-probinsya, nag-abono ka, pero malayo naman yung abono, so hindi mo masisip-sip yung nutrient. So, ano yung participation na yan? 2 Peter chapter 2 verse 2, kagaya ng isang bata na ninanais niya, nagcraving siya sa gatas ng kanyang ina. So, the same din sa atin. Kailangan makikita yung craving mo every time na may activities ng church, every time na mga may pag-aaral, ipakita mo yung pag-crave mo. Uy, may Bible study. Ay, may midweek. May midweek service tayo. Uy, meron tayong gospel meeting. Uy, may lectureship. So may papakita yung pag-crave mo ng salita ng Diyos kasi yan yung participation mo para lumago ka. Brad, okay na, nagbabasa naman ako ng Biblia. Anong sabi ni Eunuco? Ang sabi ni Philip, naintindihan mo ba yung sinasabi mo? Except someone shall guide me. So,
Even ako, si Rainier, tayo, meron tayong may mag-guide sa atin. Pag di mo naintindihan yung isang bagay, medyo maswerte tayo ngayon, may internet na. I-browse mo lang anong ibig sabihin ng talatang ito. Pero tignan mo minsan maigi kay iba yung ibinibigay niya na sagot. Okay, then number 2. 2 verse 17. Mahalaga to. Yung verse 17, all scriptures is God-breathed or came from God and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction. Yung verse 17, that the man of God become complete or thoroughly equipped throughout the good works. So, without reading your Bible, without feeding your mind, your heart, and your soul with the Word of God, siya yung magbibigay ng strength ng inner man mo, ng souls, your heart mo, yung Biblia. Dahil yung Holy Spirit is the Word of God. Yung Bible is the Word of God. Siya yung pagkain ng kaluluwa. Then number 3, Acts 20 verse 32, Word build up. Ano yung Word? Yung Biblia. So yan yung participation natin, yung pag-aaral ng kanyang salita, pagbabasa ng kanyang salita, pakikinig ng kanyang salita. At doon tayo titibay, strength in the inner man. Kung mahina kasi yung inner man mo, Brad Larry, madali kang matempt, madali kang bumigay, madali kang mag-quit sa iyong pananampalataya. Kasi hindi mo naman pinapalago yung inner man mo. Kaya minsan, bakit pa iba-iba yung mga member ng isang kongregasyon? Kasi nag-quit na yung iba. Kasi mahina yung kanilang inner man. Okay, the parable of the sower, mapapag-aralan maigi mga bagay. Yung puso. Ano yung lupa doon na binabanggit? Yung puso ng isang tao. Okay, verse 17. Mga mahihinang mata nito. Balik tayo kay Rainier, Brad Rainier, 17. That Christ may dwell in your heart through faith, that you be rooted and grounded in love. Okay, so may makikita tayong tatlong bagay dyan. Paano mag-dwell? Kristo mananahan sa iyong puso. Paano mag-dwell sa ating puso ang ating Panginoon Hesus? Nakalagay dyan sa pamamagitan ng pananampalataya. So God with us, dwell in us sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Kanya. Okay, so Christ dwells within you through, nakalagay dyan, through faith. So, sa isang mananampalataya, buhay ng mananampalataya, continue ang presensya ng ating Panginoon na nananahan sa atin. Paano mananahan sa atin? Ito yung mga pinagtatalunan ng mga denominasyon kasi meron tinatawag na indwelling of the Holy Spirit. Pag nasa iyo daw yung Holy Spirit, siya na daw yung bahala. Even yung pag-aaral ng Biblia. So, sasabihin, last week, nakausap ko yung isang pastor na kamag-anak ni Mrs. Paano ka gumagawa ng sermon mo? Bahala ng Holy Spirit. Friday, nakausap ko. Pamangkin ko din yun sa side namin. Then, pinsan pala ni Mrs. Hindi niya pamangkin. Tinanong ko. So, tinuruan ko siya. Paano gumawa ng sermon? Ganitong gawin mo. Using computer. So, sa isang maiksing na marami siyang natutunan ng konti sa atin. Pero narinig ko, basta nag-pray na daw siya, bahala ng Holy Spirit kung ano ang i-deliver niya sa Sunday. So, hindi. Yung dwelling mananatili sa atin ng banal na Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya, sa pamagitan din ng Biblia. Mamaya explain niya yan. So, na si Kristo ay mananahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya upang, so may dalawa dyan, uugat at tumibay. So, strength, rooted and grounded. So, yung faith na yan, kung hindi siya uugat, yung faith na yan, kung mahina yung foundation, parang isang bahay, Brad Larry, pag yung bahay mo ay walang pundasyon,
useless yung pananampalataya na. Kaya mahalaga ang pananampalataya ng isang tao na rooted. Dumating man yung bagyo, hindi mo basta matutumba kasi yung ugat niya nakadiin. Nakakapit. So, yung nakakapit na pananampalataya, yung pundasyon niya, yung pundasyon, yung building, lumindol man yan, Brad. Lumindol man yan. Bumagyo man yan. May mga trials man yan. May mga temptation man yan. Dahil nakaugat at maganda yung pundasyon niya, hindi basta matitinag yung kanyang pananampalataya. Kagaya ng isang building at kagaya ng isang tawag nito, pundasyon ng isang building. Then, grounded in love. So, ano yung, kung wala kang pag-ibig sa salita ng Diyos, tandaan natin, Corinthians chapter 13, ano yung mananatili doon sa verse 13? Pag-ibig. 1 John chapter 4, ang hindi marunong magmahal ay hindi kilala ang Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So nakapundasyon sa pag-ibig. Kung mahal mo ang salita ng Diyos, mahal mo ang iglesia na binili niya sa pamagitan ng dugo, kanyang dugo, dun ka nakabatay. So matibay ang pundasyon mo sa pamamagitan ng pag-ibig. Pag-ibig. Parang trabaho yan eh. Pag di mo na mahal yung trabaho mo, wala na. Tamad ka na gumising, yung mga trabaho mo na ginagawa, wala nang gaanong effort na kagaya ng dati dahil yung pag-ibig mo sa trabaho mo ay wala na. Revelations chapter 3. Remember your first love. Kanino sinabi doon, Rainier? Sa mga taga-Epeso. Sa mga taga-Epeso, tama? Rainier? Remember your first love. Alalahanin mo kung paano mo nakilala si Kristo. Gaano ka ka-eager nung nakilala mo si Kristo. Ngayon, nawala na yung eagerness na yon. Nawala na yung strength ng pananampalataya yun. So, ang sabi niya, bumalik kayo. Remember, alalahanin mo kung yung unang pangako mo nung nakilala mo si Kristo. So, Christ must live in us daily. Faith is the way Christ dwell in the church, in your heart. Faith. It's the only way God dwells in your heart. Then, love is both our foundation and nourishment. Yung strength at saka foundation natin nakabatay sa pananampalataya. Then, verse 18, tatlo na lang. Brad, yung dimension of God's love. Okay. Brad Larry. Okay, so, comprehend. Habang nakapikit yung mata ko kanina kasi pagod, ang laki ng ibig sabihin nito, ang lalim ng ibig sabihin ng comprehend, upang lubos mong maunawaan. Ano yung lubos mong maunawaan, Apostol Pablo? May be able to comprehend with all the same what is the way, para maintindihan mo, malubos mong maunawahan, masilip mo, makita mo yung pag-ibig, yung lawak, haba, taas, at lalim ng pag-ibig ng Diyos. Para lubos mong maintindihan, kailangan mong lumago. Verse 17, kailangan mong tumibay muna sa iyong pananampalataya. Para lubos mong maunawaan. Balikan niyo yung verse 18. Kasi kadugtong niya yun, upang inyong lubusang maunawaan, kailangan mong tumibay. Kailangan manatili si Kristo sa iyong buhay, palakasin mo ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pag namuhay sa iyo yung salita ng Diyos, malalaman mo yung haba, yung lawak, yung taas at lalim ng kanyang pananampalataya. So, kanina, bago tayo nagsimula, nag-uusap kami ni As yung about the puzzles.
Sa umpisa, hindi mo malalaman, magulo yung puzzles ng buhay mo. Kung gagawin mong puzzle yung buhay mo, magulo. Sa umpisa, pagsisimula, saka ilalagay itong isang puzzle na to. Pero habang tumatagal, mauunawaan mo ng lubusan ang kanyang lalim, lawak at taas ng pag-ibig. Paano yon? Patibayin mo yung pananampalataya. Kailangan rooted and founded in love. Sa pag-ibig mo sa Kanya. Pag nakaugat at matibay yung pundasyon ng pag-ibig, paano mapapatibay ang pundasyon? Balikan mo yung verse 15. Ano yung sabi ng verse 15? Meron kang requirements para lumago. Kailangan mong magsaliksik ng salita ng Diyos. So dugtong-dugtong yung mga bagay na yan. With all the saints, the fourth dimension nandyan, with yung God's love reveal all people. Kaya nga, nung naipakong ating Panginoong Hesus, bakit nakaganyan? Kasi, pag ang yumakap ang Panginoon, ganyan lang, konti lang. Pero dahil mahaba, nung pinakong ating Panginoong Hesus, ganyan, kasi abot niya lahat ng tao sa kabila at lahat ng tao sa kabila. Ganun yung width ng kanyang pag-ibig. Reaches all people. Kaya niyang yakapin lahat ng tao. Hindi nakaganon yung kanyang pagkapako. Kaya nakatuwid yung dalawang kamay niya. Then, yung length, God's love is eternal. Gaano kaiksi at kahaba? Yung pag-ibig ng Diyos, eternal yan. Even in the beginning, yung length niya, yung haba ng kanyang pag-ibig ay eternal. Eternal. Hanggat buhay tayo, may pagkakataon tayo magbago. Walang limit. Hindi ka na malakas Rainier. Late ka na nag-baptize. Hindi. So, hanggat kasi eternal yung kanyang length ng pagmamahal. Then yung depth, gaano kalalim, God's love reaches the lowest sinner. Kahit gaano kakasama. Isipin mo si Pablo, gaano kasama si Pablo. Dami niyang pinatay ng mga Kristiyano. So kahit gaano kakasama, walang sinisino. Kasi sinasabi ng iba, di ko alam kung narinig na ni Rainier, Brad, sa dami ng kasalanan ko, narinig mo na pala to, yung isa dito, mapapatawad pa kaya ako ng Diyos? So, His love is deep. Kaya niyang abutin lahat ng mga makasalanan. Kahit pinakamalalim, pinakamasama, sama-sama. Kaya nga, mayroon tayong kasabihan na masamang damo, mahirap mamatay. Bakit? Yung mabait siya pa yung namamatay, yung masama ay tinadyakan mo na, binaril mo na, sinagisan mo na ng granada, binaril na ng shotgun, tinaga na, hinabol na ng itak, sinaksak na ng maraming beses. Bakit buhay pa rin? Nagbibigay ng Diyos ng pagkakataon para magbago yung tao yun. Kaya nga, minsan, masamang damong mahirap mamatay. Bakit? Dapat kunin na ni Satanas yan eh. Hindi, binibigyan ng Diyos ng panahon para magbago. Okay, so God's love is beyond human limits. Spiritual truth is understood together in Christ, and growth in love leads to deeper understanding. Yung pagmamahal natin sa salita ng Diyos, sa iglesia, sa kanyang Biblia, sa kanyang salita, ay lalalim ang ating ugat at titibay ang ating pundasyon. Then, verse 19, sino yung huling nagbasa? Balik tayo kay As. To know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Okay. Ang pagkaalam sa Biblia, not just head knowledge. To know the love of Christ, which passes knowledge, that you may fill with all fullness. Hindi lang passive. Hindi lang passive. Ang pagkilala sa Diyos ay hindi lang passive o hindi lang dito. Brad, naniniwala naman akong may Diyos, pero hindi po kayo nagsasamba. Hindi. Mabait naman ako, tumutulong sa mahirap. Nagbabasa naman ako ng Biblia. Hindi naman ako nagiinom. Okay na po ako noon. No. Hindi lang humanggang doon. Hindi lang humangga doon yung pagkilala natin sa Diyos. Then knowing Christ's love. So beyond human understanding, yun yung pagkaunawa ng tao. Pero ang tawag nito, yung knowledge ng Diyos ay infinite and beyond full comprehension.
which passes knowledge. Tinutukoy dito, which passes knowledge ng tao. Ang knowledge ng tao is limited lang, pero ang knowledge ng Diyos ay hindi balik dun sa verse 18 pa rin. Hindi masayod ang ginamit na Tagalog doon. Hindi masukat. Yan, masayod o masukat ang kanyang pag-ibig. Surpasses or passes human knowledge. Then, fullness of God. We must be filled. We must be filled with all fullness of God. That you may be filled. Paano tayo ma-filled kung mapuno? Mapuspos. Tama? Paano tayo mapuspos ng Diyos kung hindi natin ginagawa yung obligasyon natin bilang isang Kristiyano? Hindi natin ipinupus yung sarili natin kung wala tayong pag-ibig sa Kanya. Hindi ka mapupuno, hindi ka mapupuspos ng karunungan ng Diyos kung hindi natin ipupus yung sarili natin na lumago. So, isa sa mga panalangin ni Apostol Pablo, the love that fills, yung pag-ibig ng Diyos ay mapuspos tayo. Mapuspos tayo. Be filled with all the fullness of God. So, ano yung lesson makikita dyan? Christ's love must be experienced, not just learned. So, yung natututunan natin, okay, God is love, okay. God will forgive all our sins. So, pag na-experience mo yon, mas lalalim yung pag-ibig mo sa Kanya. Parang ano yun, magkasintahan. Sinasabi ng babae at lalaki, mahal kita. Pero nung nagka-problema, wala na. Nung wala ng pera yung isa, wala na. Umalis na. So, ang sinasabi ng mga iba minsan, makikilala mo ang tunay na kaibigan sa panahon ng kagipitan. May kaibigan ka lang pag maraming pera. So, dito, pag na-experience mo yung pag-ibig ng Diyos, mas lalalim, mas mapipild ka. Pag nasilip mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, mas mapupuspos ka sa kaalaman, karunungan, at pag-ibig ng Diyos. At mas titibay yung pananampalataya mo sa Kanya pag na-experience mo. Kaya nga minsan, may mga pagsubok sa buhay, kagaya ng ginto pa rin, hanggat makita mo magre-reflect yung mukha ng Smith, ang tawag doon, Rainier, panday, hanggat hindi niya makikita yung mukha niya, nagre-reflect yung salamin niya doon sa ginto, hindi titigil yun. So, the same din sa atin. Hanggat hindi nagre-reflect si Kristo sa buhay natin, hindi titigil yung panday na pupukpukin tayo at isasalang sa apoy. Hanggat ma-purify tayo at maging 100%. And when yung silversmith, goldsmith ay makikita niya na yung mukha niya, oh, eto na yun. Eto na yun. So, the same din sa atin. Hanggat mapuspos tayo niyan. Yung knowledge lang, walang silbi. Okay, God's love is greater than human understanding. Then spiritual maturity leads to fullness in God. Okay, then one more. Hanggang 22 yata. Okay, God's exceeding power. Now to Him who is able, look at that phrase, able to do exceedingly abundantly above all that we ask. Look at that phrase. All that we ask. All. Or think. Even sa iniisip natin. According to the power that works in us. So anong ibig sabihin niyan? God is able. So ang ating Panginoong Hesus, walang hindi niya kayang gawin. Minsan nagque-question tayo sa sarili natin. Kaya kayang bigay ng Panginoon to? Kaya kayang bigay ng Panginoon to? To Him who is able. God is unlimited yung kanyang power. Unlimited. Walang hindi niya kayang gawin. Kahit gaano ka kasama. Yung exceeding abundantly niya, yung abound niya ay without limit. Beyond our limit. Minsan kasi, yung tao ay nagko-compound lang
yung kanyang iniisip sa tao lang. Pero ang Diyos hindi, beyond that. Beyond that. So pag nasilip natin yung mga bagay na yon, makisisilip natin yung kapangyarihan ng Diyos. So beyond our limit. Then abundant, exceedingly abundantly about all that we ask. So yung limit ng iniisip mo ay exceeding yun. Sumosobra pa yun. Kaya nga may term na siksik liglig, umaapaw. So hindi mo makikita minsan yun kasi yung pag-iisip ng tao ay limitado lang. Pero yung kapangyarihan ng Diyos, ayan, sinasabi niya, sa Tagalog na lang, ngayon ay makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng hinihingi mo at iniisip mo. Ito lang yung hinihingi mo, Brad, kasi yan lang yung limit ng isip mo. Pero ang Diyos, kaya niyang ibigay beyond dun sa iniisip mo at nasaan na yan? Hinihingi mo. Kaya nga ang sabi niya, pag humingi ka, huwag ka magduda. Kasi kaya niyang ibigay dun sa lampas pa dun sa hinihingi mo. Pero ang sinasabi ni Santiago, ang sinasabi niya Rainier, pag nananalangin kayo, huwag kayong kagaya ng alon sa dagat na toss and fro. Papunta sa dagat, nanampalataya din, nagduda rin, bumalik sa dagat ulit, then toss and fro. Ganon. Huwag ganon ang pananampalataya ninyo. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kasi, ni Santiago, kasi pag ganon ang panalangin natin, hindi mo tatanggapin yung panalangin na yan. Hindi sa hindi niya kaya. Kasi beyond your thinking, beyond your imagination, ay kayang gawin ng Diyos yan. Yun yung pinapakita na, I remember, that is a prayer, according to the power of His work. Of it thinking is limited, power at work in us. So, ano yung lesson makikita natin dyan? God's ability is greater than our expectation. Kasi kung ito lang yung kayang gawin ng Diyos, limit lang, ay hindi na sa Diyos. Hindi na sa Diyos. Then we should pray with faith and confidence. Ibibigay niya yan. Ibibigay niya yan. In your time, not in your time, but God's time. Sa panahon, timing ng Diyos, not on your own time. So God works within us, not just around us. Within us, not just around us. To the power that work in, look at that word, in you or in us. Gumagawa sa atin. Romans chapter 8, 32 ba yun, Rainier? Sinasabi doon na work out your own salvation for God works in you. Paano yun? Pag pumunta ka sa gym, Brad Larry, hindi ka pupunta doon para mag-weights para magkaroon ng muscle. May muscle ka na eh. Pupunta ka sa gym para lumaki yung muscle mo. Yun yung sinasabi ng talata. Work out your own salvation. It means you are already saved, but i-work out mo. At ang Diyos ay tutulong sa iyo. Yun yung sinasabi niya doon. Work out your own salvation with fear and trembling, and God's work in you. So, the same din dito. According, sa Tagalog niya, ayon sa kapangyarihan, gumagawa sa inyo, sa atin. So, nagtitiwala ka sa Kanya, and God continue work in you. Then, last 2 verse pa, then to Him be glorified. Saan nag-glorify? Look at that phrase. In the church. Sumakanya, nawa ang kalwalhatian sa iglesia. So, sa pamamagitan ng bawat isa sa atin, ay naluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng iglesia. Mga membro ng iglesia, nagre-reflect yung kanyang trabaho, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang wisdom, yung kanyang plado. Kanino? Sa loob ng iglesia. Kaya nga, maging ilaw kayo eh. So, saan nanggagaling yung ilaw? Sa loob ng iglesia. Then, anong sinasabi ng ating Panginoon?
Ang sabi ng Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. So, saan nagwo-work yun? Na makikita si Kristo? Sa iglesia pa rin. Sa bawat isa sa atin. Yun yung sinasabi niya. Then, in the church, through Christ, for all generation. Sa lahat ng tao. It means, not temporary. All generation, it means eternal. Yun yung binabanggit niyan. Yung generation, old and new generation, it means eternal, yung kanyang glory. Then, dinagdagan niya pa, forever and ever. All generation na nga, then forever and forever pa. It means eternal. So, then, bilisan ko lang kanang meaning, the use amen. Yan, nandyan yung ibig sabihin ng amen. So, be it truly, linguistic origin, then usage. Ginagamit natin sa beginning minsan ng prayer or sa middle ng prayer natin yung amen na yan. End kasi ng prayer na Apostol Pablo yan. It means surely or truly, ibig sabihin pag sa beginning or middle. Pero pag sa end mo ginamit ang amen, it means may it be fulfilled. O sumas, Tagalog nun rin yan. Nawa, ganyan. Siya nawa, yan. So, theology meaning affirm truth, not merely approval. Okay, last, meron pa isa. Okay, so anong lesson sa verse 21 na yan? The church exists to glorify God. So, we are exist, you are exist for one reason, to glorify God. No more, no less. Nabubuhay tayo to serve God, to please God, and to glorify God. Yun yung purpose ng tao. Yun yung purpose natin kung bakit nabubuhay pa hanggang ngayon. Christ is the mean of that glory. So God's purpose is eternal. All generation and forever and ever. Okay. Summary. 21. Kala ko 22 yun. Okay. So 21. So Paul prays within humility. Nanikluhod siya before God the Father. 14 and 15. He asked that believer be strengthened inwardly by the Word of God. So, sa pamagitan ng sa kanyang salita. Then, that Christ may dwell in their heart through faith. So, yan yung mga panalangin ng Apostol Pablo. Strengthen inwardly, inner man. Then, God's dwell in them sa pamagitan ng kanilang pananampalataya that they may understand the vast love of God. Pag nanatili sa atin ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, maunawaan natin yung lawak, lalim, haba at taas ng kanyang pag-ibig. Without this, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi natin maunawaan ito. So importante yan. That they may be filled with the fullness of God. So he ends declaring God's unlimited power. Forever, all generation, and forever and ever. That's verse 20. And gives glory to God through the church in Christ forever. Okay, conclusion niya. Paul's prayers, okay, wag na. So, last slide. So, a strong Christian, ang matibay na matatag na buhay ng isang Kristiyano ay nakaugat. Matibay yung kanyang pundasyon, puspos ng kanyang pag-ibig, pinalakas ng Diyos at namumuhay para sa pagpapayaman. Hindi. Namumuhay ka for His glory. So you live every day, you work every day, you go to church always, you read your Bible every day for not your glory, not to please everybody, not to please anyone, but for His glory. Pag sa isip natin yan, sa buhay natin yan, tayo ay rooted and ma-establish yung pundasyon natin bilang isang Kristiyano. Yan yung summary ng ating pinag-aralan. Hindi ko na iisa-isahin yan. Yan. Okay. So, question. Question? What man? What man? Okay, naintindihan. Okay. So, kung wala, thank you very much. Nag-overtime tayo ng konti. Next Sunday, next week, loobin ng Diyos, pag-aralan natin ang chapter 4. Binibilisan natin ang pacing para makarami tayo. Kasi ang pray ko ngayon, bago ako mamatay, sana may pangaral ko verse by verse ang Biblia. So, patapos na yung gospel,
next, pagkatapos ng 4 gospel, ay Acts na. Then, tapos na natin ang Galatians, Ephesians, yung midweek natin. Plano pa natin mag-isa, mag-online. Inisip ko pa mag-online. Old Testament naman. Zoom lang. Zoom. Old Testament. Tinitignan natin yung mga bagay na yun para mas mabilis yung pag-aaral ng verse by verse tungkol sa Biblia. Sige, Brad. Tayo na tayo. Isang awitin. 454, mga kapatid. 455. Oh, Grace. Wait just. Hindi man yan. 454. 4-5 pala nakita ko. 4-5. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of blood, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, the hearts on my side. Angels ascending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, always at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking around, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos sa malamig na nasa langit na makapangyarihan sa lahat, na siya'y nagbigay ng ating buhay at nag-iingat sa amin. Kami nagpapasalamat Ama sa pag-salita na aming napakinggan sa gabi ito. Nagpapasalamat kami sa mga banal na salita na ibinahagi ng aming kapatid. Na siyang nawa ang mga aral na ito, Ama, ay makapagbigay sa amin ng karulugan, tibay ng ating pananampalataya. Nang magamit din namin ito sa aming pang-araw-araw na aming pamumuhay. Hinihiling namin, Ama, na naway ang mga salita nito ay may kanin sa mga puso't isipan namin upang ito po'y mamugat sa aming pamumuhay bilang sa mga Kristyano. Palaging na kayong manalangin na Ama ang inyong patuloy na pag-iingat sa amin. Ilayo sa anumang disgrasya at kawawakan
sa aming pagsamantalang paghiwalay, naway malikot-likot muli kami sa susunod na aming mga gawain upang kami papulihan ang inyong banal na pangalan at inyong kami bigyan ng kalakasan, pasasahan at mga gabot na aming iniinom upang managbalit ang aming kalakasan na naway mananggal ang mga sakit aming pisikal na katawan upang kami may magpatuloy sa mga gawain po namin. Hindi po namin ang iyong kapatawalan sa mga nagagawa na kalakasan. At ito ang mga nalangin namin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo siya ang magpagligtas. Amen. Amen. And, Okay. I-off ko lang to. Uh-oh. I-off ko lang to. Thank you, thank you. Bye-bye. Medyo irapan. Kailangan naman. Oh, minsan mabot ng 40. Excuse me, not yet finished. Oh, man. Yeah. Oh, it's hot. It's super hot. Hello guys, welcome to